At para sa part 2 ng ating rose mga kayorn, gagawa naman tayo ng base ng ating rose. First thing first, ay gagawa tayo ng magic ring. At sa loob ng magic ring mga kayorn, slip knot at gumawa ng chain 2. At sa loob ng magic ring, gumawa ng 20 ni double crochet. Pagkatapos mong gumawa ng 20 ni double crochet, slip stitch sa pinakaunang chain na ginawa natin kanina. Take note lang mga kayorn na huwag niyo muna masyadong higpitan o isara ang magic ring na ginawa niyo kanina. Kasi dyan natin ipapasok yung pinaka-stem ng ating bulaklak. Para sa kasunod na step, gumawa ng chain 2. At dito mga kayorn, gagawa tayo ng isang double crochet at i-insert ito sa kasunod na stitch. Huwag niyo muna mga kayorn ididiretso sa kabilang loop kasi gagawa tayo ng isang double crochet na decrease. Kung mapapansin niyo mga kayorn, 3 loop na lang ang natitira. Pagsasamahin natin yan para makabuo tayo ng isang double crochet na decrease at double crochet na sa kasunod na stitch. Para sa next row, gumawa ng 2 chain at iikot ang inyong gawa. Maglagay ng isang double crochet sa pinakaunang stitch at isang double crochet ulit sa pasunod na stitch. Para sa last row ng ating project, chain 2 at iikot ang inyong gawa at gumawa ng isang double crochet at i-insert ito sa pinaka-last na stitch. At pagkatapos, gupitin ang yarn. At ganito magiging itsura niya mga kayorn. Ito ang magsisilbing pinaka-base ng ating rose. Ulitin lang ito mga kayorn ng 4 pa na beses hanggang mabuo na natin ang pinaka-base ng ating bulaklak. At ito na nga ang ating finished product. Follow for more!